natin, sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati at pagpalain mo naman ang katabi mo. Sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo, ang aking kwento ay tungkol sa isang matandang hari na isang araw nag-isip kung sino sa kanyang dalawang lalaki na anak ang pwedeng magmana ng kanyang trono. Sino sa dalawang lalaki na kanyang anak ang pwedeng pumalit sa kanya na maging hari? Ang isa sa kanyang mga anak ay matipuno at malakas. Katangian ng isang hari. Macho. Hari ba yun, macho? Matipuno, malakas, itsurang hari. Samantala, ang isa niyang anak ay mahinahon,
at madiplomasya. Soft-spoken, kumbaga. Sanay makipag-usap, sanay sa diplomasya. Taglay din ang katangian ng isang hari. Kaya nga, nalilito ang ama, sino ang pwedeng pumalit? Kung kayo po ang papipiliin, sino sa dalawa? Yung macho, matipuno, o yung mahinahon? Ang bilis nyo agad namili Ha? Sino pipiliin nyo? Mahinahon. Sino nagsabi pipiliin nila yung matipuno at macho? Wala. Pero yun yung pinili nyo dati. Nagmumura pa nga. Di ba? Gusto nyo? Ganyan, di ba? Tingnan natin, sinong pipiliin ng hari? Kaya, sinubok ng hari ang kanyang mga anak. Isang araw, pinalinis ng hari sa kanyang mga alipin ang kanyang koleksyong banga. Dahil mamahalin at antigo ito, nilagay niya ito sa isang silid. Koleksyon ng banga, mamahalin. At ingat na ingat o pinagkaingatan ito ng hari. Kaya naman, ang sabi niya sa kanyang mga alipin, linisin ito. Ingatan. Sa di sinasadya, nabasag ng isang alipin ang isa sa 20 banga na koleksyon ng hari. Ilan na lang ang natira? Tingnan mo na, nalito na sila. Hirap ba mag-compute? Ilan na lang ang natirang banga? 19. Ilan dati? Ilan nabasag? Yan, pampagising lang po kasi naantok na yung iba no? Kaya naman, pinatawag ng hari ang kanyang 2 anak. At sinabi sa anak, ano ang aking gagawin sa aliping nakabasag ng aking koleksyong banga? Sabi ng unang anak, sabi ng matipunong anak, dapat parusahan at ikulong para hindi natularan at sa susunod, mag-iingat na siya sa mga bagay na hindi na maibabalik pa. Di ba ganyan yon? Yung haring matatapang, patayin yan. Para hindi natutularan. Patayin yan. Para next time, magtatanda, iingatan na ang mga bagay na hindi na maibabalik pa. Samantala, sabi naman ng anak na mahinahon at madiplomasya, sabi niya sa kanyang ama, pahintulutan niyo akong pumasok sa silid kung nasaan ang natitirang banga. Pinapasok ng ama at doon pinanood ng mag-ama, ng matipuno at ng hari kung anong gagawin ng anak. Sa loob ng silid, pinagbabasag ng mahinahong anak ang lahat ng banga. Ilan ang binasag? Yan, 19. Pinagbabasag lahat, walang tinira. At nagulat ang ama. Nagalit ang anak na matipuno. At sabi nito, kahit ikaw, dapat din parusahan. Alam mong koleksyon yan ng ating ama at hindi na maibabalik pa. Alam mong mahalaga iyan. Kailangan kang parusahan din. At ang sabi ng anak na mahinahon, kung yan ang parusa sa makakabasag ng banga, tatanggapin ko. Haharapin ko ang parusa. Mabuti pang maparusahan ako kaysa may 19 tao na alipin na pwedeng maparusahan kapag hindi sinadyang mabasag ang isang banga. Nangiti ang ama at hinirang ang mahinahong anak bilang hari. Dahil ang anak ang kayang mag-alay ng sarili niyang buhay. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkahari ni Kristo sa sanlibutan. Sabihin niyo nga po, pagkahari.
Ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay tumutukoy sa kung ano at sino ang isang hari. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano naging hari si David. Kilala niyo po si David? Sinong hindi nakakakilala kay David? Taas ang kamay. Ayaw magtaas, wala naman sumagot. Ano ba itong mga to? Huwag kayong mag-alala, papakilala ko. Kilala niyo ba si Haring David? Si Haring David, siya yung nakatalo sa higanteng si Goliath. Oh, alam niyo na itsura ni Haring David. Ano itsura? Yan, oh. Well, technically, hindi naman siya ganun kaliit. Yun lang talaga, higante lang talaga itong si Goliath. 'Di ba? Kung kahit anong 6-footer mo dyan, kung mas higante sa'yo, liliit ka. Hindi ba? Siya yun. Siya yung hinirang na hari. Dahil natalo niya ang higanteng si Goliath. Hindi dahil malakas siya, hindi dahil matipuno o makapangyarihan siya, kundi dahil siya ay may pananampalataya at tiwala sa Diyos. Yun ang kanyang kapangyarihan. Kaya yung tila imposible niyang laban, naging posible dahil sa kanyang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi lahat ng laban nadadaan sa lakas at kapangyarihan dahil mas marami ang laban na naipapanalo dahil sa tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya kung meron kang laban, meron kang pinaglalaban na tila imposible, tila para kang talo, basta may pananampalataya at tiwala sa Diyos, hindi imposibleng manalo. May mga laban na ang dapat gamitin ay tiwala at pananampalataya. Meron ka bang laban ngayon? Hello? May nilalabanan ka ba ngayon na tila imposible? Gamitin mo ang lakas ng tiwala at pananampalataya mo sa Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi naman ni San Pablo sa mga tao na dapat magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan ang Diyos sa pagliligtas at pagsagip niya mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng Diyos. Ganyan dapat ang isang hari. Nagliligtas sa tao, hindi nagpapahamak at hindi nagpapahirap. Ang isang hari dapat nag-aangat ng buhay ng tao, hindi nagpapalubog. Hello? Alam nyo ba kung magkano na ang dollar ngayon? Hello? Hindi, wala naman kasi kaming dollar, Father, no? Kaya hindi tayo apektado, no? Parang wala tayong pakialam. Alam nyo ba ang dollar ngayon? Magsi-60 pesos na. O sige, hindi kayo relate doon. Ito na lang. Alam nyo ba ang bigas ngayon? O yan, relate naman siguro lahat, di ba? 20 ba ang bigas ngayon? O, bala kayo dyan. Di ba? Yan, mas apektado tayo. Nung inong ibig sabihin, tingnan mo, yung mga hari natin, na tayo ang pumili, ano nangyari? Inangat ba ang buhay natin? Lumulubog pa nga tayo. Lumulubog hindi lang sa utang. Lumulubog kundi sa baha. Meron bang hari na lumusong sa baha? Meron. Sana siya yung pinili natin. Yung kayang lumusong sa baha, meron. Yung sana nag-angat ng ating buhay, hindi nagpalubog. Kasi ang hari dapat nagliligtas. Inaangat tayo. Yan ang katangian ng isang hari. Hindi dapat porke macho, porke palamura, yan ang piliin, matapang. Hindi lahat ng laban nakukuha sa tapang. Makikita ang laban kung inaangat ka sa buhay. Yan ang tunay na laban. Hindi lagi puro puwersa, hindi lagi puro
pisikal at kamay na bakal. Sa buhay, makikita mong nananalo ka kung umaangat ka, inaangat ka. Samantala, sa ating ebanghelyo, ipinapakita ni San Lucas ang isang imahe ng hari na sa kabila ng pagpapahirap, sa kabila ng panlilibak, sa kabila ng pang-aapi ng mga tao, kanyang inakap ang lahat ng ito. Dahil sa kanyang pananampalataya at tiwala sa Diyos, kahit kamatayan, kanyang pinagtagumpayan, mailigtas lang ang tao. Imagine nyo, narinig nyo, nililibak si Jesus, nililibak ng mga pinuno ng bayan, nililibak ng mga kawal. Ano ba yung mga kawal? Sundalo. Nililibak ng isang kriminal. Ano ba isang kriminal? Di ba? Yan mga yan, mabababang uri. Pag nanlilibak ka ng tao, siguraduhin mo, mas mataas ka sa tao. Tama? No? Kaya yung mga mapanlait dyan, no? Siguraduhin mo mas maganda ka. Hello? No? Meron dyan, ang galing mamintas. No? Sabi mo, hindi naman maganda. No? Tingin muna sa salamin. No? Kung hindi ka kagandahan, wala kang karapatang mamintas. Di ba? Ang galing-galing mo mamintas, mas matalino ka ba? Ang galing-galing mo manlibak, mas magaling ka ba? Hello? Pero kahit mas magaling ka, hindi naman kasi dapat nanlilibak. Hindi naman dapat kasi nanlalait. Pero ang tao, tingnan mo, di ba? Kung makapanlait, no? Tato naman din yung kilay. Di ba? Maganda ka ba? Yan mo, pagka 80 years old ka na, yan tato, magiging bigote. Bababa din yan. No? Di ba? Si Jesus, nilait na mga taong mas mababa. Pero sa halip na nilabanan, inakap ni Jesus. At yan ang isang hari. Sinong hari ang aakap ng pang-aapi? Sinong hari ang aakap ng panlilibak? Di ba? Pag hari, hindi mo malait-lait, hindi mo malibak. Kapag nagsalita ka ng hindi maganda sa hari, anong gagawin? Uhulihin ka. Pero si Jesus, inakap para mailigtas ang sangkatauhan. Mga kapatid, pinapakita ng ating makapagbasa kung ano at sino ang isang hari. Yan ang hari na dapat nating kinakapitan para tayo'y maiangat sa buhay. At walang iba kundi si Jesus. Kaya magandang itanong, ano at sinong hari ang ating kinakapitan sa buhay? May ilan ang kinakapitan? Sino? Si Mayor. Yung mga kilalang tao, kumakapit, di ba? Kasi pag may kapit ka doon, meron kang power. Pagka may kapit ka doon, para kala mo ikaw pa yung makapangyarihan, di ba? Kilala mo lang naman, pero hindi ka naman yung hari. No? Kapag may kapit ka doon, tamo, meron kang pwesto. Meron ka, ano ba tawag doon? Meron kang ayuda. Ayun, may ayuda daw. Una ka sa ayuda, no? Kapag may kapit ka sa barangay, di ba? Kapag kilala mo si chairman, una ka sa pila. Di ba? Sa totoo lang, yung mga yan, panandalian lang yan. Yung iba nga, kumakapit sa tinatawag na patalim. No? Alam niyo imahe ng patalim? Kapag kinapitan mo yan, ano mangyayari sa'yo? Diba masusugatan ka? Bakit ka kumakapit sa patalim? Hindi ka naman yan kayang iligtas. Dahil kapag hinawakan mo pa yan ng mas mahigpit, ikaw ay masusugatan, mapapahamak, at sa huli, maaring iyong ikamatay. Magandang tignan, ano at sinong hari ng aking buhay? May iba, pera ang hari. Well, yung pera, mag-aangat sa'yo. Pero kung galing yan sa kasamaan at pag masyado mong pinaghahari sa iyong buhay, ilulubog ka niyan. Wala nang ginawa kundi pera na lang. No? Pagka walang sweldo, kapag gipit, mainit ang ulo. Bakit ganun? Bakit ganun?
Kasi pinaghari mo masyado. Ginos mo. Kaya tingnan, tanungin, sino ang hari ng aking buhay? Mga kapatid, hindi kapangyarihan ng titulo, hindi pangalan o kayamanan ang dapat nating kinakapitan at dapat pinaghari natin. Hindi, kundi ang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang kinapitan at ginawang hari ng ating buhay, walang dahilan para hindi tayo mailigtas. Amen. Amen.